Minsan pa po, palakpakan nga po natin ulit sa Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least isa o dalawang tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Welcome po sa bawat isa na nandirito sa mga first time nakasama po natin ngayon. Naniniwala po ako na kung saan dinala po tayo ng Panginoon ngayong araw na ito dito sa lugar na ito because everything happens for a reason. Hindi nagkataon na tayo po ay buhay pa at gising ngayong araw na ito. Hindi nagkataon na kung saan katabi mo, yung katabi mo ngayon, ito po ay tinaon ng ating Panginoon. Napakaganda po ng plano ng Panginoon sa ating buhay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Jeremiah 29:11. Pero yung iba, yung promise ang tinitignan, pero hindi nila tinitignan yung process. Yung verse 10, napaka-importante nun. Kapag binasa yung 29:11, napaka-importante ng verse 10. Kinakailangan tapusin mo ito para mangyari sa iyo ito. So ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, may magandang plano sa iyo ang Panginoon, may magandang pangako sa atin ng Panginoon, but importante, dinadaan tayo ng Panginoon sa proseso kasi nasa process ang progress. And I believe na ito po ang isa sa mga or parte ng proseso na nais ng Panginoon sa ating buhay, tuloy-tuloy ka lang. Magtuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon at napakaganda ng future natin. If you believe that God is in control, He is always in control. Alam niya po ang lahat ng bagay. So tayo po ngayon ay nasa series break natin. At next week po, napakaganda ng panibagong topic natin or panibagong or brand new series natin. Ang title po nito ay Brainstorm. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga bagyo sa ating isipan? Yung mga bagyong yon na may kakayahan na kung saan mag-damage ng, alam niyo po yon, kahit ng dam, kahit ng pananim. Minsan nagtanim ka na, tinamaan ka ng bagyo, sayang lahat ang tanim mo. Sayang lahat ng pinaghirapan. Kahit na tayo ay nag-aral pa na matagal, ang dami natin ginawa, ang dami nating mga nakamtan sa buhay. Ang dami nating mga binild sa ating buhay. Kapag yan natamaan ng bagyo at di natin kinaya yan, wash out ang lahat ng yon. Kaya napaka-importante po nitong series na ito, yung Brainstorm na ito. So actually, ang first topic nga natin noon, next week, sa Brainstorm na yon ay tawag nito, yung gera sa ating isipan. Ito po yung mga wars sa ating isipan. Ito yung mga gera na nangyayari sa ating isipan. Paano natin ito dapat pagtagumpayan? So may mga kinalaman ito sa mga gera, sa mga pagsubok na dumadating sa ating isip, lalo na sa mga, alam mo yon, sa mga nais ng Panginoon, kasi yung isip natin ito ay napakatinding regalo sa atin ng Panginoon. Napakatinding tool din natin ito para magtagumpay. At mapuruhan din ang kalaban. Kaya nga alam ng kalaban na kapag nasira itong computer box na ito or itong computer na ito sa ating isipan, alam niya, magugulo tayo eh. So napaka-importante po nung series na yon, bring your family and friends next week at napakaganda po nung ating mga topic na yun na tutulungan tayo ng Panginoon mapagtagumpayan. Yung anxiety sa isip natin, yung pag-overthink natin, yung mga storms na yon na binabagyo yung isipan natin at naniniwala po ako mga kapatid na kaya ito mapapakinggan natin para nang sa gayon ay hindi masayang yung mga naitanim natin, yung mga nasimulan natin, yung mga bagay na kung saan na-invest natin sa buhay. Nais ng Panginoon na tayo ay maging mananagumpay. So next week pa po yun sa mga susunod na linggo. But let's end this month with a bang. Alam niyo po, ang success ay may iba't ibang definition sa iba't ibang tao. Sinabi nga may mga nagtanong nga sa akin, ano na pong libro na basa mo? Hindi ko na siguro mabilang. Dati nabibilang ko pa mga 2,000 na volumes ng libro eh. Ang nabilang ko, pero ngayon siguro lagpas na. Kaya ang ginawa ko, instead na yung gusto ko sana sa office dati, ang design sana, musical instrument. Dahil mahilag din ako, gusto ko nakapalibot doon, musical instrument. So ginawa ko na lang, instead na pintura, gusto ko puro libro yung nasa paligid. Para hindi ko tatambak yung libro ko, para yun na naging design niya. At patuloy po ako nag-i-invest ng mga books. Actually, may mga isusulat, i-release pa lang next month sa market, sa ibang bansa, na kung saan pinipre-order ko na siya para una tayo sa makikinabang doon.
Babasahin ko na siya, tapos i-recommend ko kung okay ba ito o hindi. I-apply natin sa ating church, at especially sa Bible school natin, at sa curriculum natin. Alam niyo po, kapag binasa mo yung success, iba-iba mga mga definitions niya. Kaya nga dapat may standard ka pagdating sa success. At sinabi nga natin, the Bible is the final authority of our faith and conduct. Kapag may mga issues tayo sa buhay, kasi pwedeng may truth yung katabi mo, may truth ka rin. Ano yan, puro truth na yan? Magkakagulo-gulo ngayon. Kinakailangan may constitution na kung saan pagbabatayan natin para nang sa gayon, ay doon tayo, yun ang magiging pundasyon ng tama o mali. Kasi gugulo siya kaya importante yung law. Kaya nga hindi lang sa Old Testament may law, pati sa New Testament may law din. It is the law of Christ. Kaya nga napaka-importante po nun para hindi magulo yung ating buhay. Kaya nga pagdating sa success, kung mapapansin natin sa Bible, success is knowing the will of God and doing it. Ganun po siya kasimple. Ang success ay malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At nagawa mo ito. Kaya nga kapag nalaman mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, matagumpay ka. So whether napakarami ng pera mo o hindi masyadong madami, kasi pwedeng napakarami ng pera mo but hindi ka successful. Why? Hindi naman yun yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Napakarami ng mga bagay-bagay, ng vision natin, nagawa natin ang gusto natin, pero hindi tayo successful. Impyerno pa rin ang dulo. Failure pa rin tayo noon. Kasi ang tunay na tagumpay, malaman mo yung nais ng Panginoon at ginawa mo siya. At kapag ginawa mo yun, ikaw ang matagumpay. Matagumpay kang tinatawag. But, alam niyo po, sinabi ko nga, matagumpay ka kapag nalaman mo at nagawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Now, para maging successful ang isang tao, kinakailangan mag-decide ka. Napaka-importante ng decision. Para marating natin yung ating future, dito ngayon from ating present, napaka-importante ng desisyon. Sabi nga po natin, decision. Kailangan magdidesisyon ka. Hindi pwedeng magtatagumpay ka sa buhay na kung saan wala kang desisyon na gagawin. Kaya lang, alam niyo po ba that researchers estimate that the average adult makes 35,000 decisions a day. Ang average na adult po ay gumagawa ng 35,000 decisions a day. What, who, where, when, which, how. Gumagawa siya ng iba't ibang desisyon. At karamihan sa desisyon na yon ay may kakayahan na kung saan i-damage yung buhay ng isang tao. Kaya nga napaka-importante po na kung saan ay malaman natin kung magkaroon tayo ng standard. Paano ko ba malalaman yung kalooban ng Panginoon at paano ko ba ito magagawa sa aking buhay? Kaya nga po mga kapatid, may mga tao, kung ano-ano na ang mga ginagawa nila sa kanilang buhay, gumagawa na sila ng truth nila sa sarili nila kasi nga nahihirapan sila eh. Ayaw pa nilang tanggapin na ang salita ng Panginoon mag-stand habang buhay ito and for eternity. Heaven and earth will pass away but my word will never pass away. Ngayon ang tanong, paano po malalaman at mararanasan ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay? Paano? Alam niyo po, pag binasa natin sa Bible, may 3 na kung saan mapapansin natin na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Okay, 3 po, napaka-importante nun. Mababasin natin sa Bible, may makikita tayo dito na sovereign will of God. Pag sinabing sovereign will of God, ito yung sovereign na kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo ito kayang baguhin. Kahit na anong gawin natin, magtampo tayo kay Lord o mahalin natin siya, hindi mababago ito. Ibig sabihin, for example, kahit pigilan siya o sumunod tayo doon, hindi mababago yon. For example, first coming, pinigilan ito ni Herodes. Ayaw na may ipanganak na Jesus o ayaw may mabuhay na Jesus kasi nga nagkakaroon siya ng inggit. Yung ipapanganak kasi King of the Jews, marami nang tinapos na buhay to si Herodes eh. Asawa niya, biyanan niya, anak niya. Kaya nga sabi ng mga researchers, sabi ng mga historians like Josephus, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Kasi kapag nakita niya na may threat ka sa kanya, yari ka. Kaya lang sovereign will of God. Kahit ayaw niya, napansin mo, 2 years old pababa, pinapatay na itong Herod na ito.
para lang masigurado na hindi papanganak yung Jesus, na ipanganak pa rin. Kasi sovereign will of God siya. Isa pang example niyan, second coming. Whether ayaw ng tao na dumating si Lord o gusto ng tao na dumating ang Panginoon, darating ang Panginoon kasi pangako niya yung sovereign will of God. Kaya nga, di ba, may 3.2 na about 3.6% na natatama na asteroid dito sa mundo in 2032, 7 years from now. Inaabangan na po nila yon. 2032, I don't know kung nabasa nyo na po. Ito ngayon, 2032, 3.2% pa lang naman, pero still may possibility. Kaya nga lang, sabi ko, kahit na anong mangyari, kahit na mag 50% pa yan, kapag ayaw pa ni Lord, hindi pa siya darating, hindi mangyari yon. Nakuha po natin kasi nga, napaka-importante, walang asteroid, walang comet na kayang pumigil sa sovereign will niya. Kaya nga napaka-importante ng nasusulat ng kanyang salita. Yun po yung sovereign will of God. Pangalawang uri ng kalooban ng Panginoon ay yung permissive will na tinatawag. Ibig sabihin, dahil masyado kang mapilit, hahayaan ng Diyos na mapasayo ito. For example, gusto ng Israel na magkaroon sila ng hari. Pero sinabi ni Lord, ako na nga ang hari nyo pero pinagpilitan nila. Kaya, ang ibig sabihin nun, pinermit ng Panginoon na magkaroon sila ng hari. Sinabi na nga niya, ganito yung magiging hari nyo, pinagpipilitan nyo. Sige na, Lord. Sige na, pogi. Wala naman problema, mag-pray ka ng pogi sa kamaganda. Parang meron akong kakilala ngayon sa social media, sinabi niya, na di bali ng maganda, Lord. Basta mabait. Parang wala rin choice, no? Di bali ng maganda, Lord. Di bali ng pogi, Lord. Basta mabait. Parang okay yun na. Okay yung prayer na yun na. Wala masama doon. Nakuha po natin yung mga kapatid. Pero, alam mo yun, yung pinagpipilitan natin, yung gusto lang natin na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, time will come, may panahon na kung saan i-allow ni Lord yun. Dahil pinagpipilitan natin para matuto siguro tayo o para maranasan natin yun, yung ganun bagay. Parang ikaw, hindi naman lahat ng gusto mo nasusunod eh. Hindi naman ang lahat ng gusto mo sa anak mo o sa mga tao mo sa kumpanya nasusunod. Yung iba doon, i-allow mo nga eh. Ganun din ako sa leadership. May mga bagay na kung saan didesisyonan ko yun. Whether gusto ng iba o ayaw ng iba. Kasi call ko yun as a leader. Pero may panahon, nahahayaan ko yung iba. Hayaan ko rin silang matuto sa mga failures nila. Hayaan ko rin kasi minsan doon nangungusap ang Panginoon. That's the permissive will of God. At yung pangatlo, ang tawag dito ay perfect will ng ating Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ang tawag dito ng iba ay prescriptive will ng Panginoon. Ito yung piniprescribe niya para sa iyo. Ito yung specific na nais ng Panginoon, maging pastor ka. Hindi ko alam sa katabi mo kung sino, anong gusto ng Panginoon dyan. Baka yung iba dyan magpapastor, magbibishop balang araw, pero yung iba hindi naman. Tingin ko yung iba dyan mag-artista. Tingnan mo nga yung katabi mo, bagay ba? Ayun, di ba? Ayos. Yung iba dyan, magdodoktor kayo. Yung iba dyan, mag-aabogado kayo. Yung iba dyan ngayon, nais mo, magnegosyo ka. Pero importante doon, again, wag mong pilitin. Importante dito, malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. That's why, medyo, tong week na to, medyo po napupuyat ako dahil tinatapos ko po yung curriculum at nasa 96% na po na tapos ko yung para sa Young Pro Bootcamp na gaganapin nitong March. Para nang sa gayon yung mga iba't ibang sets para ma-set up natin yung buhay natin ng maayos. Napaka-importante po nun mga kapatid na malaman natin ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Emosyon lang ba ito? Ano mangyayari? Para nang sa gayon, hindi pwedeng puro emosyon. Kinakailangan, ano ba yung piniprescribe ng Panginoon specifically sa buhay mo? Ano ba yung nais ng Panginoon sa buhay mo? Kasi meron doon heart set. Yung nakatulungan ko na yata kanina na pinapolish ko. Yung heart set, napaka-importante nun yung deeper why mo sa yung higher purpose mo na tinatawag. At nung nakaraan, katatapos ko po ng isang napakahabang course pagdating dun sa reparenting your inner child. So tinignan ko ano yung biblical doon, ano yung hindi biblical doon. Kasi marami pong nangyayari sa buhay natin ngayon tayong adult
na kung saan dahil sa pagkabata mo. Mga unhealed na mga bagay. Maraming mga nangyayari sa atin ngayon dahil sa nangyari sa iyo kahapon. Marami. Kaya nga napaka-importante na may mahil muna doon, may maayos muna doon sa atin para nang sa gayon, makilala mo ang sarili mo. Kasi kinakailangan, kaya sabihin ko na nga, may tinatawag na discovery sa recovery. You must discover yourself. At sinabi ng Panginoon, ganda di ba, train up a child sa Book of Proverbs. Pambira, parang naituro ko na. Sinabi doon, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Hindi po simpleng statement yon. Yung train up a child, yung in the way he should go, ang ibig sabihin sa Hebrew noon, yung bent niya. Ano yung pagkalikha sa kanya ni Lord? Ituturo mo yon bilang magulang. So hindi lang ipipilit mo, kundi ituturo mo, aalamin mo rin yon. Ano yung bent ng batang ito? Lahat po tayo may uniqueness. So kinakailangan malaman mo yung uniqueness, ano yung pagkalikha sa kanya ng Panginoon, para nang sa gayon, nagiging matagumpay siya. So that when he is old, he will not depart from it. Hindi siya magiging trying hard copycat na tao. Kundi madidiscover niya kung sino siya. Kaya lang kinalaunan, dahil sa maling pagpapalaki, or tama naman pagpapalaki, pero may maling environment, nawawasak yon. So you must first discover it, and you must rediscover it. Yung ikaw. Para nang sa gayon, hindi tayo nagsisisi kung magawa man natin ng isang bagay kasi alam natin, yun yung kalooban ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, pwede ba nating malaman ang perfect will ni Lord sa ating buhay? Pwede po. I want you to open your Bible with me in Romans chapter 12, verses 1 hanggang 2. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, sabi ni Apostle Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. So how to experience God's perfect will? Paano mo may experience yung perfect will ng ating Panginoon? Paano? Para nang sa gayon, hindi yung permissive will, kundi yung tinatawag natin na perfect will, ito yung prescriptive will, ito yung piniprescribe niya sa iyo bilang ikaw. So join me in our message today entitled Experiencing God's Perfect Will. Experiencing God's perfect will, not just knowing, but experiencing. Why? Gusto ng Panginoon, wag mo lang malaman, kundi maranasan mo yung perfect will ng Panginoon sa iyong buhay. So sino na po ang ready at excited ngayong araw na ito? Magsabi po ng malakas na amen. Number 1, 3 importanteng bagay na dapat nating gawin. Kasi sinabi dito, ito yung gawin nyo. Na dapat nating gawin for us, not just to know, but also to experience the perfect will of God sa ating buhay. Number 1, in verse 1, sabi sa Amplified, I appeal to you therefore, brethren, and beg you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies. It means presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, and consecrated, and well-pleasing to God. This is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. First things that we must do for us to experience God's perfect will. Number 1, be dedicated. Be dedicated. Kaya nga, to make a decisive dedication. So kinakailangan, i-dedicate mo, kung gusto mo talaga ng perfect will ng Panginoon, ano yung piniprescribe niya sa buhay mo, napaka-importante, i-dedicate pala natin yung buhay natin. Kaya nga sa ibang translation, ang tawag dito ay offer your bodies. Yung iba naman, to present your bodies. Yung Greek word po na ginamit dito ay paristeme. Yung offer na yon, yung present na yon, yung dedicate na yon, paristeme. Ibig sabihin yan, to place a person or thing at one's disposal. Dedicate mo daw yung buhay mo kay Lord.
Gusto mo ng prescription niya? Ng pinakamagaling na creator? Ng pinakamagaling na pinakamatinding healer? Ng creator natin, ng Diyos natin? More than pinakamatalino, more than sa matalinong Solomon o matalinong mga tao ngayon sa buong mundo? Gusto mo ba ng prescription niya sa buhay mo? First, dedicate your life. Be dedicated. Pagdating sa Diyos, ngayon ito ang tanong, anong uri ng dedication or anong uri ng alay o regalo ang gusto niyang matanggap? Ang maganda dito, sinabi din ni Lord, paano mo i-dedicate yung buhay mo? Anong uri ng buhay ang i-dedicate natin kay Lord? Okay, gusto pala natin yon. First, it must be a living sacrifice. Kaya nga yung kanta natin kanina. Buhay. Therefore, I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a sacrifice. Ano daw uri ng sacrifice? Alive, holy, and pleasing. May mga alay, listen to this, na kung saan kinakailangan deads muna. Kasi kailangan ng dugo. Nakuha po natin yon. Pero may mga alay na gusto ni Lord buhay. Bakit? Kaya gusto ni Lord, buhay yung iaalay, kasi buhay ka pa naman. Gusto ng Panginoon, maging productive pa yung buhay natin dito sa mundo. Kaya nga dapat ang iaalay natin, it must be a living sacrifice, hindi patay. So the right and only time ng pagsuko ng buhay kay Lord ay habang humihinga ka pa. Mahirap i-dedicate yung buhay sa Panginoon. Mahirap magsuko ng buhay sa Panginoon. Lord, I surrender my life to you. Hindi mo naman masasabi yan kapag di ka na humihinga eh. Kaya habang buhay ka pa, ito yung the best time na i-dedicate mo yung buhay mo kay Lord. Sa Bible, dinidedicate ang bagay. Kaya nga meron tayong dedication ng house, dedication ng gamit. At medyo hirap ang iba dito sa sinasabi ko. Pero tayo, we can also dedicate yung mga alaga natin. Medyo tabu ito sa ibang mga theologian. Sabi ko, bagay nga, dinidedicate mo. Aso, hindi mo dedicate. Halos mas masarap pa ulam sa'yo niyan minsan. Nakuha po natin mga kapatid, bagay, tao, di ba yung mga bata, dinidedicate kay Lord? So lahat ng mga bagay na kung saan gusto mong pagpalaid ang Panginoon, it must be dedicated. Ganun din lalo sa buhay ng tao. Dinedicate yung bagay, pero yung buhay, hindi. Gusto ng Panginoon living sacrifice. Gusto ng Panginoon buhay. Therefore, hindi masama na alagaan mo yung katawan mo. Hindi masama na kung saan inaayos natin yung katawan natin. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang katawan na ito. Bakit? Gusto pa ng Lord gamitin yung katawan na yan. Why unfair naman? Nagamit na nga natin sa mundo ito eh. Ilang taon kong ginamit para sa kaaway ito, sa demonyo tong katawan na to. Tapos hindi pa kikinabangan ni Lord para sa kalwalhatian niya. Kaya sinabi ni Lord dito, offer your bodies as living sacrifice. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay. Dapat buhay. Kaya sa mga nawawalan na ng pag-asa dito, pero na kung saan, gusto mo pang makabangon. Gusto mo pang umayos ang buhay mo. Kapatid, baka para sa iyo mensaheng ito ngayon. Gusto mo ba makabawi kay Lord? Ayusin mo yung buhay mo. Huwag kang susuko. Kailangan gusto ni Lord buhay. Pangalawa, holy sacrifice. Present your bodies as living sacrifice. Holy, nakalagay dito. So napaka-importante na kapag iaalay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, dapat napapaging banal ito. Paano ba nagiging banal ang buhay ng isang tao? Meron tayong tinatawag na iba't ibang uri ng sanctification or holiness. Pero yung number one doon, nagiging banal ang buhay ng isang tao, ang tawag dyan ay instantaneous sanctification. The moment na ibigay mo ang buhay mo kay Lord, i-impute ng Panginoon yung holiness niya sa'yo at hindi holiness mo. Wala nga tayong holiness eh. Dahil sa kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang manampalataya sa Kanya, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay magkakaroon ng kabanalan. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Holy. Pangalawa, ito yung practical holiness na tinatawag. You must choose yung tama at hindi yung masama. Pipili ka. Ito ay desisyon.
So saan man doon, mauuna yung pagbigay natin ng buhay kay Lord, pero kahit na Christian ka, mamimili ka pa rin. Pipiliin mo pa rin yung kalooban ng ating Panginoon, pero sinabi, holy, sacrifice. Pangatlo, ito yung tinatawag na pleasing sacrifice, or sa ibang translation, acceptable na sacrifice. Importante po na dapat acceptable yung sacrifice na ibibigay natin sa ating Panginoon. May mga bagay kasi na pleasing sa Diyos, pero hindi pleasing sa tao. May mga bagay din na pleasing sa tao, pero hindi pleasing sa Diyos. May mga bagay din naman na pleasing or displeasing both to God and men. Pero ibig sabihin, acceptable, hindi ka suka-suka pagdating sa Diyos. Pleasing to God. So gusto mo maranasan ang perfect will ng ating Panginoon? Paggamit mo yung katawan mo kay Lord. Ilang kumpanya na nakinabang sa katawan na yan. Nagamit na nga tayo ng kalaban eh. Pwede ba this time? Alay naman natin kay Lord yung buhay natin. Paggamit naman natin sa Panginoon yung buhay natin. Dedicate mo naman kay Lord yung buhay mo. Kung gusto talaga natin ng prescriptive will ng Panginoon, yung perfect will niya, dedicate mo yung buhay mo kay Lord. Nakuha po natin yun yung number 1. Dedication. Bakit? Alam mo ba? Mahirap galawin ng kung sino-sino ang isang bagay na may dedication. Madalas ko nga ito nakikwento. Dati po nung nagsisimula akong magpastor, diyan sa church, ang kagandahan nito kahit walang makain, thank God kasi may mga members na maraming pagkain kasi nagtitinda sila sa palengke. Walang-wala talaga makain, buti na lang. Pag pumunta ka sa palengke minsan, bibili ka lang ng bibili ka lang ng kalahating guhit ng karne. Yun lang ang budget mo eh. Tapos konting mantika. Paglabas mo doon, may kompleto ricados na eh. Lahat yata ng ricado doon sa bibigay na lang sa'yo. Dagdag ko na po ito, dagdag nyo na ito, uwi nyo na ito. Isang piraso lang binili mo, madami. Tapos minsan may nagrarasyon sa akin ng mga karne, ng mga pagkain, ng mga gulay sa church. Tapos may maliit na refrigerator doon. Ang masakit nito, pagka uwi ko, natatapyasan, nauubos. Hindi naman kayang buksan ng daga to. Sabi sa akin dati, Pastor, nakuha niyo po ba yung binigay ko? Siyempre, oo ka na lang. Pero alam mo, nakuha mo naman, meron naman, kaya lang, ang konti. So sabi ko, may malaking dagang kumukuha dito ba? Sabi ko, marami pala yung mga pastor natin ngayon na tumira sa church, sila pala kumakain. Nung binibigay sa akin, nakaramdam ako, okay naman yon. Pero nakaramdam ako, sabi ko, susunod, pwede po ba lagyan nyo ng dedication kung kanino po? Di ba parang yung papatago sa bahay ninyo, yung mga may ref dito? Minsan pinatago lang sa'yo ni Aling Ines yung pera niya, yung pagkain niya, yung chocolate niya, tapos mamaya dyan mawawala na. Kasi kinain na ng anak mo. Kasi nga hindi niya naman alam kung kanino yon. Tapos mamaya, ang ginagawa dyan, lagyan mo na ng pangalan kung kanino yan. Para hindi na pakikialaman. Napansin mo, ganun din yung buhay na dedicated kay Lord. Kapag dedicated ka sa Panginoon, maniwala ka, mahihirapan kang i-damage ng kaaway. Mahihirapan kang kunin ng kaaway kasi alam niya na dedicated yon para sa Panginoon yung buhay na yan. Amen po ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Iba ang buhay na dedicated kay Lord. Iba. Kaya nga kapag nagde-dedicate po ako ng mga bata, isa sa mga sinasabi ko dito ay yung pag-aaral na ginawa from 1960s hanggang yung year 2000. Majority po ng mga bata na dinedicate kay Lord, hindi naging perfect yung buhay nila. Pero at the end of the day, binabalik nila yung buhay nila sa Panginoon, sang-ayon sa pag-aaral. Why? They were dedicated to the Lord. Kaya nga minsan out of control naman tayo sa mga anak natin di ba? Pero ang kagandaan, pag dedicated yan sa Panginoon, hawak ni Lord yan. Ganun din naman sa buhay natin. Hindi natin sigurado kung anong mangyayari. Ayun na lang ang pakonsuelo natin. Yun na lang talaga yung pagkakatiwalaan natin. Lord, hindi ko naman kontrol kung ano mangyayari sa buhay ng anak ko. Bukas, sino magiging kaklase niya, sino magiging jowa niya. But Lord, alam ko po, dedicated siya sa'yo. Nakuha po natin, ganon ka-importante ang dedication. Number 1, be dedicated. Pangalawa, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Paano po natin mga kapatid mai-experience yung perfect will ng ating Panginoon?
Number 1, be dedicated. Number 2, be different. Sabi nga po natin, different. Gusto pala ng Panginoon, iba. Nakalagay po dito, but be transformed by the renewing of your mind. Napaka-importante, dapat iba ka. Yung ginamit po dyan sa transformed, yung word na transformed dyan is the Greek word metamorpho or metamorpho. Ang ibig sabihin po nito, to change into another form. Gusto ng Panginoon, nag-iiba ka. Hindi pwedeng katulad ng dati. Be different. Now. Parang ito kasi, di ba, yung metamorphosis na tinatawag, from higad, nagiging butterfly siya. Malaki na pinagkaiba nun. Higad, wala namang pakpak eh. So gusto din ng Panginoon sa atin, nag-iiba tayo. Ngayon ang tanong, paano ako matatransform? Paano ako magiging kakaiba? Dito, 2 components of transformation in this passage. Number 1, sinabi sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. First, stop conforming to the world. Para maging kakaiba pala tayo, stop conforming to the world. Kasi may pattern ang mundong ito na kung saan dapat hindi pattern ng buhay natin. Huwag magko-conform sa mundo. Wala pong sinabi dito mga kapatid na bawal, damit fan ka ng BTS o SB19 o nung artistang yan, Taylor Swift. Wala naman masama na kung saan hindi ka nagko-conform ka, ginaya mo yung kulay ng buhok niya. Minsan ganun ka-extreme yung ibang mga mananampalataya. Hala, ano ka? Nagko-conform ka sa mundong ito, kumanta ka ng love song. Hindi po yung sinasabi. Yung pattern na binabanggit dito, ito yung masama na kung saan pattern ng mundo. Ibig sabihin, pag nagkulay na ng kulay green, yung masamang artista, tapos nagkulay ka rin ng green, masama ka na rin tao dahil parehas kayong green. Kung yung damit na yon o yung bagay na yon ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon at hindi makakaluwalhati sa Kanya, ibig sabihin, yun yung pattern ng mundo na sinasabi dito. Kasi pagdating sa secular, may tinatawag na negative sa positive. Hindi porket secular ay masama na. For example, secular science, secular yan. Math, secular yan. Pero masama ba lagi ang science? Yes, may masama sa science. Pag sinabing unggoy ka, masama yun. Bad yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, bad yun. O, sino maniniwala ka ba nun? Sino paniniwalaan mo, si Lord? Scripture o science? Kasi may science na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Anything sa mundong ito na hindi lalapat sa salita ng Panginoon, it is a big fat lie. Dahil mag-stand sa dulong-dulo ang salita pa rin ni Lord. Kahit na anong pilit nila, kahit na anong gawin nila, papatunayan ng Panginoon ang lahat ng yan ay kasinungalingan. At mag-stand hanggang eternity pa rin ang salita ng ating Panginoon. So napaka-importante, stop conforming to the world. Walang masama sa kantang yan, walang masama sa damit ng yan, kung nakakaluwalhati sa Panginoon. So kapag hindi, stop it! Dahil hindi nga makakatulong sa atin. Makakasira lang ng buhay natin. Kaya do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga sinabi po sa Phillips translation, do not let the world around you squeeze you into its own mold. But let God remold your minds from within. Halimbawa, yung mold ng mundo ay pa-triangle, huwag mo ilalagay yung sarili mo sa mold na yon. Pero kapag, halimbawa, mold ng Panginoon pa-circle, dapat pa ganun ka rin. Huwag mong haya na ini-squeeze ka ng mundo at ginagayak ka niya sa kanila. Why? Makinig po kayo maigi dito. Ang mundo, ang tao, ang kaaway, ang demonyo, gusto niya, parehas kayo. Kaya nga every time na may temptation, na ibalik ako sa dating buhay ko, iniisip ko, yan ang gusto ng demonyo, pare-parehas kami. Pare-parehas kami nagdodroga, kaya itetempt ka. Bakit? Hindi sila makapagbago, gusto nila, ikaw na lang ang tumulad sa kanila. Pero gusto ni Lord, iba ka. Nakuha po natin yon. Naging sa business, importante yan. Sa buhay, importante yan. Mas umaangat ang mga taong kakaiba. So be different. How? Stop conforming to the world. Huwag ka maniniwala. The moment na ibinabalik tayo sa dati nating buhay, gusto lang ng demonyo, gusto lang ng kaaway na kung saan ka parehas tayo.
na mga pangkaraniwan tao. The moment na ma-born again ka, kapatid, saka ka lang naman maliligtas pag mag-born again ka, John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yun palang supernatural na siya, kakaiba na eh. Kaya gusto ng Panginoon lagi, kakaiba yung buhay natin. Para nagsashine siya. Kasi kapag kakaiba ka, nagsashine ka, tinitignan ng mga tao, anong nangyari sa buhay nito? O, ibig sabihin, iba ka na. Dati, mura ka na mura. Dati, ganito yung ginagawa mo. Hindi ka man perfect, pero halata, iba na. Ako lagi, dati, hindi ko naman alam, masama pala yun, yung mga, kung ano-ano mga nakalagay na mura sa damit ko. Tapos may mga bungo-bungo, may mga patay, may mga kung ano-ano. Siyempre, metal to. Mga term ng mga 90s yun eh. Na ganun eh. Hindi ko naman alam eh. Pero nung unti-unti ko malaman, masama sa kulay itim. Nakuha po natin sa mga inis na inis pa sa kulay itim dito. Hello, kaya nga gumawa si Lord ng color black para lumitaw yung kulay. Nakuha po natin yun. Pero yung demonyo, nakuha po natin, hindi laging porket black kay satanas na agad. Yung darkness na binabanggit sa Bible, gawa yun. At hindi kulay. Hindi simpleng kulay lang. Ito yung mga maling gawa ng tao dahil gumawa din ng Panginoon ng color black. Para lumitaw yung mga stars na yon. Nakuha po natin siya. Pero sinabi ng Panginoon, sinabi dito sa Biblia, stop conforming to the world. Do not be conformed to this world. Huwag natin nahayaan na sumusunod tayo sa mold ng mundong yon. Kasi gusto ni Lord, iba ka. Hindi lang gusto ni Lord na happy ka. Gusto rin ni Lord, iba ka. Sabi mo nga sa katabi mo, iba ka. Ayan pa lang eh. Dati hindi ka nga bumabangon para magsimba, pero ngayon nandito ka. Ay, iba ka. Yung iba humihilik ngayon, ikaw hindi. Yung iba nanonood ng gilas ngayon, sana wag maya ka na manood, wag ngayon. In Jesus' name. Pero mamaya ka na manonood. Kasi gusto mo yung salita ng Diyos muna ang mapakinggan mo. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Yan ang gusto ng Panginoon, nag-iiba. Yung dati, hindi ka kumakanta kay Lord. Bala kayo dyan, kahit magpakanta ka, hindi ako susunod sa inyo. Hindi ako magtataas ng kamay ko. Eh ngayon, nagtataas ka na ng kamay mo. By the way, yung pagtataas ng kamay, yung boses, yan. Nasa 7 ways to praise the Lord yan. Kaya baka yung iba, OA naman na itong mga to. Ano yung taas-taas ng kamay? Hindi, may kinalaman po yun sa pag-worship. Raise your hands, clap to the Lord. Yan yung mga uri ng pagpupuri sa Panginoon. Okay, ngayon, kahit na lalaki ka, kahit brusko ka, nagtataas ka na ng kamay para kay Lord. Ibig sabihin, iba ka na. Dati bote yan eh, nakataas ng ganyan, di ba? Ngayon, di na. Si Lord na, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Dati na ko, ganun eh. Walwalan tayo lahat. Ganun eh, ngayon, hindi na. Lord, I come to you. Let my heart be changed. May pagano na iba na. Yun yung gusto ng Panginoon, nag-iiba tayo. Kaya wag ka nahihiya kapag nag-iiba ka, na sumaasang-ayon ka naman sa salita ng Panginoon. Yan yung gustong-gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na nakasanayan mo yung hindi maganda, handa kang masanay sa tama. Handa kang masanay sa tama. Stop conforming to the world. Second, para maging different tayo, start renewing your mind. Kaya sinabi dito, and do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang ibig sabihin dito ng renewing sa Greek ay renovation. Renewal. Ibig sabihin, i-renovate natin ito. Complete change for the better. Napansin niyo po? Stop conforming to the world. Pangalawa, start renewing your mind. Nag-iiba pala ang tao kapag nagre-renew siya ng isip niya. Sino na po dito may 10 years ka na passport at 10 years na lisensya? So it doesn't mean na 10 years yan, habang buhay na yan. May expire yan. Kapag na-expire ang isang bagay, hindi mo na siya magagamit. Kaya maraming buhay, hindi ka gamit-gamit, expired. At ang buhay natin, hindi naman perpekto to. So we must keep on renewing our mind. Kasi nga, nandiyan dyan lagi, kahit na okay ka naman ngayon, bukas makalawa, baka makalimot ka, sirain na naman ng kaaway yung ating isipan. So ang ginagawa natin, nagre-renew tayo para hindi expired. Sabi mo sa katabi mo, mag-renew ka kasi. Nire-renew yan. Biruin mo, drive ka ng drive, expired yung license mo. Pwede mo naman gawin yun, kaya lang huli ka. Wala kang kapayapaan.
So you have to renew your mind. Anakinosis. Ang tawag doon, kinakailangan, i-renew. Kaya may kanta tayo, Lord, renew my mind as your will unfold in my life. Saka mo malalaman yung will niya kapag nag-renew ka ng isip. In living every day by the power of your love. So kung gusto mong mabago ang buhay mo, dapat nababago muna ang isip mo. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, dapat nababago yung isip nito. So ang ibig sabihin, paano ba tayo nagtatransform? I-renew yung isipan. Sinabi ng Bible na hindi ka makakapagbago hanggat hindi nagbabago ang isip mo. Kaya nga sabi sa Tagalog ganito huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Hindi yung cosmos na mundo ang binabanggit dito. Okay, kundi yung pattern ng mundo. Yung masamang takbo ng mundo. Dito. Kaya susunod na sinabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Yun yung renewing of mind. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. So, ibig sabihin, ang isip natin, ang ganda na ito, nare-reformat siya. Kaya nga sabi ng science, your mind is static. Or your mind is not static, it is plastic. Ibig sabihin, nare-renew siya, naaayos siya. Yung isip na yan, yung maling isip natin kahapon sa ating kapwa, baguhin mo na. Yung isip mo sa buhay mo, na wala nagmamahal sa'yo, pinabayaan ka ni Lord, baguhin mo na yung isip na yan. Kasi hindi ka mag-iiba ng buhay hanggat same lang yung pag-iisip na yan. Renew your mind. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Reformat na yung isip na yan. Baguhin mo pinapanood mo. Para hindi na dadamage yung isip. Baguhin mo ang pinakikinggan mo. Baguhin mo ang mga sinasamahan mo ng madalas. Kasi kung same lang yung pinapanood mo, paano marirenew yung mind na yan? Nilalagyan pa rin pala ng basura yan. So kapag tayo ay nanonood, kapag tayo ay nagbabasa, kapag tayo ay nagwe-welcome ng mga words ng tao, isipin mo, ano na naman ba to? May mga tao ayaw nilang tinatapunan. Sino sa inyo dito galit na galit ka kasi tapon yung kapitbahay mo sa harapan ng bahay mo ng basura niya? O sa harapan pala nagagalit na tayo. What if yung bahay mo tapunan ng basura? Papayag ka? Di ba hindi? Kasi basura yon. Pero may mga tao ayaw nilang tapunan ng basura yung bahay nila, pero hinahayaan nila na tinatapunan ng basura yung isip nila. Huwag kang papayag. May mga bagay na hindi mo mapipigilan na sabihin sa'yo, pero mapipigilan mo na itapon sa isip mo. Na paniwalaan mo. So nababago ang isang tao the moment na nag-iiba siya ng isipan. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, ng pagbabago ng isipan. That's why Max De Pree once said, we cannot become what we need to be by remaining what we are. Hindi ka mapupunta dito pag magre-remain ka dito. So kinakailangan, baguhin ko yung isip ko, na saka ako pupunta dyan, mapupunta ako dyan pag nagbago ako ng posisyon. Kailangan lumakad ako. Kailangan may pagbabagong mangyari sa kanya. We cannot become what we need to be by remaining what we are. At gusto ng Panginoon, mabago tayo. Kasi mananatiling luma ang ayaw magbago. Mananatili siyang luma. So be different. Yun ang gusto ng Panginoon. Nag-iiba ka. So kung hindi man tayo perfect, pero may unti-unting nag-iiba na yung buhay natin, maniwala ka. Doon mo na makikita yung prescriptive, yung perfect will ng ating Panginoon. The moment na marunong ka ng sumamba sa Kanya, kikinig ka na ng maayos ng salita ng Panginoon, marunong ka ng magmahal, marunong ka ng magpakumbaba, marunong ka ng magpatawad. Iba to Dati hindi ka makapagsabi ng sorry to Anong meron? Dati hindi naman nagpipray to bago kumain. Ngayon, nagpipray na siya. Dati lamon lang to ng lamon. Dati, tira lang ng tira ng mga pagkain. Ngayon, nagpipray muna bago ginagawa. Anong nangyari dito? Nag-iba na. Yun na yung sinasabi natin. Kasi nag-iba na yung kanyang isip. Nakuha po natin last but not the least. Napaka-importante nito. Tignan niyo po, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
How to experience the perfect will of God? Number 3, be discerning. So napaka-importante nun, sinabi dito sa text natin, that you may discern. Ngayon, ito maganda, paano ba mag-discern ng will ng Panginoon? Dati dinidiscern natin yung masamang spirito lang no? Naku, may masamang spirito dito. Naku, may demonyo dito. Naku, may hindi natutulog dito, may mga kaluluwa dito. Nakuha po natin, ba't may mga tao hindi puro negative lagi ang dinidiscern? Meron naman talagang ganyan. Kaya lang ma-discern mo yung masama, pero sana ma-discern mo rin yung mabuti. Ngayon, paano mag-discern ng kalooban ng Panginoon? Sabi dito, that by testing. Ite-test mo daw. That by testing, tignan po yung text natin, that by testing you may discern. Saka mo madi-discern kung ite-test mo. Paano ba mag-test ng kalooban ng Panginoon? First, is it good? Sabi dito, that you may discern the will of God that is good. So malalaman mong kalooban ng Panginoon, itest mo kung mabuti yon. Kaya nga yung word na good dyan, it is the Greek word agathos. Ang ibig sabihin niyan, something that is good in character with beneficial result. Madali lang. Makakabuti ba ito sa akin o makakasama ito sa akin? So kapag alam mo naman yung tutunggain mo na yan, masisira naman ang buhay mo. Mag-aasal hayop ka. Hindi siya good. Nakuha natin, good in character. Gusto mo ng jowa, hindi mo kailangan ng perfect. Pero sana, man of character or woman of character kasi good yun. May mga bagay na kung saan matutumbok mo specifically na ito yun. Pero may mga bagay na kinakailan i-discern mo. Nakuha po natin, i-discern mo, good ba ito? Pampasira ba ng buhay ito? Inilalapit ba ako nito kay Lord o inalalayo ako nito sa Panginoon? Is it good? Yung ilalagay natin sa katawan natin, ito bang aksyon na susunod na gagawin ko, good or bad? Pag sinabing good, something that is good in character at may beneficial result ito. Is it good? Number 2, is it acceptable? Yung word na acceptable dito is the Greek word euarestos. Yung euarestos na ito, ang ibig sabihin, fully agreeable. Nag-a-agree ba si Lord dyan? So kapag hindi nag-a-agree si Lord, yung salita niya, ibig sabihin, hindi yung kalooban ng ating Panginoon. That by testing you may discern what is the will of God that is good, may beneficial result, and acceptable. Ibig sabihin, nag-a-agree ba si Lord dyan? Ngayon, pag nag-a-agree si Lord, ay pambihira, ito na yung last. Is it perfect? Sabi nga po natin, perfect. Ngayon, mahihirapan dito kapag simpleng nabasa lang natin sa ibang translation na perfect. Pero pag nalaman natin yung Greek word dito, yung original word na ginamit dito, malalaman natin, ang ibig sabihin pala nitong perfect na ito, Greek word kasi na teleios yon. Ibig sabihin, the experience of fullness, to be complete or mature. Pag sinabi palang perfect, dito sa passage na ito, ay nagdudulot ng maturity sa akin. So pwede pala, nakalooban ng Panginoon mahirap? Yes, pero magmamature ka. Kaya sasabihin mo, hindi siguro kalooban ng Panginoon tong asawa kong to. Kapatid, porket minsan may mga bagay na kung saan disagreement kayo, hindi kay Lord disagreement kayo, hindi nakalooban ng Panginoon kasi nahirapan ka, baka gusto ni Lord mag-mature ka dyan. To sigurong anak kong to, hindi kalooban ni Lord. Baka gusto ni Lord mag-mature ka dyan, kaya may ganyan kang anak. Kasi ang mahal ni Lord, hindi lang naman yung anak mo. Mahal ka rin ni Lord. Gusto kanyang umayos yung buhay mo. Gusto niya mag-grow ka. Baka ang kaya lang kasi natin yung ganitong klaseng ugali. Pero pag ganitong ugali na, hindi mo kaya. Gusto ni Lord, mag-mature ka. Kaya nga ang ganda nung librong binasa ko, yung How to Hug a Porcupine. Paano magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal? Minsan baka kaya dinala sa'yo ni Lord yung katabi mong yan. Tignan mo yung katabi mo. Di ba, hindi naman perfect. Maganda lang sa kapogi lang, pero hindi perfect yan, maniwala ka. Minsan may masangsang din na ugali yan. Lahat tayo may ganun. Pero baka gusto ni Lord, mag-mature tayo. Nakuha po natin mga kapatid, dito ba sa bagay na ito, magmamature ako? Minsan nag-pray naman ako sa business na ito. Bakit nag-fail?
Hindi yata kalooban ni Lord. Hindi, kapatid. Baka kalooban ni Lord, may gusto si Lord matutunan ka. Para pagdating sa mas malaking negosyo mo, hindi ka na malulugi na mas malaki. Dahil natuto ka na. Nakuha po natin, maturity. Sabi nga po natin, maturity. Ang tanong ba, magmamature ba ako dito sa nangyayaring ito? Dito sa didesisyonan kong ito? So be discerning. That by testing, you may discern what the will of God. What is the will of God? Ano daw yon? Good, acceptable, perfect. I-discern mo daw yon. Madi-discern mo siya. Iti-test mo, is it good? Is it acceptable? Agreeable ba ito sa Panginoon? Is it perfect? Magmamature ka ba dito sa bagay na ito? Kapatid, sa pamamagitan nito ngayon, sinabi sa passage natin, tingnan niyo po that by testing, pag tinest mo daw yon kung good, acceptable, at perfect, you may discern. Madi-discern mo na yung will of God. I-test mo muna, is it good? Is it acceptable? Is it perfect? Test mo ganon. Tapos sinabing ganon, that you may discern. Para ma-discern mo yung kalooban ng Panginoon. Maraming mga tao, discernment. Di mo nga tinitest eh. Kaya sabi ng Bible, di ba? Test every spirit. 1 John 4:4. Yung spirit dun di spirito. Ibig sabihin ng teaching yon. Ititest mo yung mga tinuturo sa'yo, yung sinasabi sa'yo. Ititest mo siya. Yun ang ibig sabihin. Itest mo muna siya, then mamaya dyan madidiscern mo na. Kalooban ng Panginoon. Hindi ka na manghuhula. Basta good ito, basta acceptable ito kay Lord, basta perfect, ibig sabihin magmamature ka. Ngayon, ito maganda. May maganda man sa paningin mo o hindi maganda sa paningin mo na mangyayari. Maniwala ka kapatid, pag sinunod mo to, at the end of the day, sasabihin mo, buti na lang ginawa ko ito kahit nahirapan ako. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid, kaya sinabi, the steps of the righteous man, sabi ng Book of Proverbs, are ordered by God. May mga bagay na kung saan mahirap sa una, mukhang failure yata ako Hindi, ginawa mo nga ito eh. Tinest mo nga eh. Na-discern mo yung will of God nun. Huwag mo agad uhusgahan. Huwag mo agad lalagyan ng period yung bagay na nilagyan lang ni Lord ng kama. Maybe yung nangyari sa buhay mo ngayon, mukhang hindi maganda, pero kama pa lang yan. Hindi yan period. Nakuha po natin kasi na-discern mo naman yung kalooban ng Panginoon. Kaya huwag mong uhusgahan ng isang tao na nagbigay ng buhay sa Panginoon, na sinunod niya naman ito, porket may hindi magandang nangyari sa kanya, hindi na magandang ngayon, hindi na magiging maganda future niya. Hindi. Tandaan natin, ang Word of God mag-stand yan. Kahit na ano mangyari. So be discerning. I-discern mo. Sabi mo sa katabi mo, i-discern mo. Ayan, ititest mo, is it good? Is it acceptable? Is it perfect? Ngayon ang tanong, gusto mo ba talaga ng God's will? Ang pinakaunang gagawin mo, sinabi dito sa text natin ngayon, anong gagawin natin? How to experience the perfect will of God in your life. Ano po yung number 1 natin? Be what? Dedicated. Sabi nga po natin, dedicated. Number 2, be different. O bawal umuwi pag hindi pumasa sa test. Number 1 po mga kapatid, anong gagawin natin? Ulitin ko po How to experience the perfect will of God. Number 1, be. Number 2, be different. And then lastly, be discerning. Nawa maiwan po itong tatlong bagay na ito. Sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay, 35,000 kasi yan na desisyon araw-araw. Nakuha po natin, para maging tama ang pagdidesisyon mo, narrow down mo nang in-narrow down. Para hindi ka na nahihirapan sa 35 decisions na yon. Apply mo itong tatlong ito, hayaan natin dumaan tayo sa proseso, and then sa dulong-dulo, ipagkatiwala mo na sa Panginoon that God is in control. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya po naniniwala ako na kaya mo na pakinggan ang mensaheng ito. Kasi gusto ni Lord, ngayon taon na ito, maging successful ka. Success is knowing the will of God and doing it. So naniniwala po ako, lahat na nakapakinig ngayong araw na ito, magiging successful ka sa paningin ng Diyos at hindi lamang sa paningin ng tao. Amen po ba? Lahat na naniniwala, magiging successful siya. Palakpakan nga po natin na malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. If you may stand. Dito po ako mag-i-end. Bakit, mga kapatid? Napaka-importante nitong statement na ito. Sa una pa lang.
Bakit? Sa totoo lang po, hindi madaling, ito, tignan niyo po, hindi madaling mag-dedicate. Bakit? Minsan mahihiya ka kay Lord. Ito kasi yung buhay ko, kilala naman ako ni Lord eh. Di ba? Kilala naman ako ni Lord. Eh, hindi ka pa perfect. Baka yung iba sa inyo, nainis ka kanina bago ka pumunta dito. Sasabihin mo, naku, disqualified na ako dito. Naku, mga kapatid, paano mo gagawin ngayon? Dedication pa lang, wala na, sablay na. O, pangalawa pa, be different. Naku, paano na ngayon yan? Dulong-dulo, be discerning. Paano ngayon to? Ano na mangyayari sa akin? Kaya nga importante itong statement, yung unang-una dito. Tignan niyo po, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, tignan niyo po, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Tandaan natin mga kapatid, hindi ganun kadali ang bagay-bagay sa mundo. Minsan may takot tayo, minsan may hiya, may agam-agam. Kasala ako, Lord eh. Kaya nga yung iba, di muna ako lalapit sa'yo, yun ang mali. May maling view na naman kay Lord. Uy, in view of God's mercy. Yun yung statement niya dito. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. Kaya nga, bago sinabing mag-dedicate ka, bago sinabing be different, be discerning, sinabi muna dito, in view of God's mercy. Bakit? Mahihirapan ka nga dahil sa hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Kaya sinabi sa Tagalog, maganda rin yung Tagalog eh. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ialay ninyo yung buhay. Sinabi ng Panginoon. Kaya nga, wala pong sinabi dito na habag ng Diyos. Ang sinabi dito sa text natin, masaganang habag ng Diyos. Magkaiba po ang grace sa mercy. Ang grace, ibinibigay sa'yo ni Lord yung favor, yung blessing na hindi ka naman karapat-dapat. Ang mercy, iba. Yung karapat-dapat kang parusahan, pero hindi pinataw sa'yo ni Lord yun. Hindi pinataw sa'yo yun, binigyan kanya ng pardon, binigyan kanya ng favor. O, ano nakalagay dito? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Bakit tayo may habag, pero baka hindi masagana? Kaya ba natin yan? Halimbawa, naawa ka sa kanya ngayon, bukas makalawa, mainis ka na yan. Ulit na naman yan. Utang ka na naman. Ganito ka na naman. Ganito ka na naman. Bahala ka na sa buhay mo. Limitado kasi ang tao. Don't worry. Hindi naman kasi tayo Diyos. Nakuha po natin. Pwedeng may habag ka, pero hindi masagana. Pero ang Diyos, sabi dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ikaw man ay nagkamali. Marami ka man pagkakamali sa buhay. Tandaan mo, hindi lang isa ang habag ng Diyos. Hindi lang dalawa. Hindi lang tatlo. Kaya ka nandirito ngayon dahil hindi sa isang habag ng Diyos. Dahil hindi sa dalawa, tatlo, apat, lima, 10 habag ng Diyos, kapatid. Ang habag ng Diyos masagana. Kaya nandirito tayo, nakalalapit tayo sa Panginoon. Sumasamba tayo sa Panginoon dahil tad ng habag ang ating Panginoon. Amen po ba? Makakalapit ka ngayon sa Kanya. Makakapag-umpisa ka ngayon kay Lord. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. So bago ka nag-aalay ng buhay kay Lord, para na itutuloy-tuloy mo yon, dapat malinaw sa iyo, masaganang habag ni Lord. Nainis man sa akin itong mga taong ito, siguro dapat din lang kasi naman talaga tigas ng ulo ko. Gusto mo na magbago. Gusto mo ayusin ang buhay mo. Sa kanila, mahirap ka magsimula. Huwag na tayong manisi. Noong nakaraan, may kakwentuhan po ako mga pastors. May inaayos po kaming mga problema ng ibang mga pastor. Paano sila nare-restore? Kasi pag member nagkasala, may pastor na magre-restore. Pero kapag pastor nagkasala, madalas, wala na nagre-restore. Kaya madami bumabagsak na simbahan. Kasi walang magre-restore. Ito po yung naayos namin. Ang sabi ko rin kasi, minsan, ito na, may process na tayo. Kaya lang, ano ba ang ginawa mo? Kaya ka na-restore. Alam mo, sinabi niyang ganon, hindi na po ako nagturo na nagturo.
Inamin ko na lang yung pagkakamali ko. Kasi bakit? Mali naman talaga ako eh. Tapos magbabago ako, pipilitin ko yung mga tao, mabilis din magbago sa akin eh. Ako nga nagkasala. Minsan yung nagkasala, siya pagalit sa dulo eh, no? Pabago na nga yung tao eh. Hindi nga eh, nag-register nga yun, nasaktan nga sila eh, dahil sa atin eh. Pag gusto mo talaga ma-restore, admit mo yung pagkakamali mo. At dapat malinaw sa'yo, hindi rin ganun kabilis magbago yung tao. Ang importante, malinaw sa sarili mo. May mga tao na hindi agad-agad magbabago, na hindi agad maa-accept tayo, pero maganda, pwede ka na magsimula kay Lord. Doon na nag-uumpisa ang lahat. Bakit? Sa kanya, maybe, naputol ng PC sa akin, pero kay Lord masagana ang habag niya. Doon ka makakabalik. Kasi alam mo, masagana yung habag ng Diyos. Doon ka mag-umpisa sa kanya. That's why everything begins and ends with God. So magsimula, huwag kang magsimula sa sarili mo. Bakit? Sira tayo eh. Nakuha po natin mga kapatid, kapag sa sarili mo ikaw nagsimula, hindi mo maayos sarili mo. Yung gadget na to, ayusin niya ba sarili niya? Hindi. Mag-aayos dito yung gumawa sa kanya. Simula ka kay Lord. Kapag simula sa sarili mo, huwag ka rin magsimula sa iba. Si Lord kasi, masagana ang habag. Simula ka sa Kanya. I want you to close your eyes right now, ikaw at ang ating Panginoon. Malinaw ba sa iyo yung mensaheng ito, kapatid, ngayong araw na ito? Kinakausap ka ba ng ating Panginoon? Naniniwala ko, the reason why the Word of God is resonating in your mind right now, nagmi-minister yung Word, kinakausap ka ng Word ng ating Panginoon kasi gusto ko niya mag-succeed ngayong taon na ito. Hindi success ang ayon sa definition ng mundo, kundi success sa definition niya. Kasi pwede kang husgan ng mundo kasi wala kang 1 billion. Hindi ka successful. Mas successful siya. Hindi ganun ang definition ni Lord. Ang definition ni Lord, magkaroon ka man ng 1 billion, 1 trillion, ang importante, know the will of God and do it. You're successful. Kung meron man dito sa ating kapatid, deserving mo talaga ng punishment, kamali tayo eh. Kakahiya yung buhay natin. Or maybe, ligaw yung buhay natin. Hirap ka magsimula sa sarili mo. Hirap ka magsimula sa ibang tao. Tama na pagtuturo. Simula ka na lang kay Lord. Dahil masagana ang habag ng ating Panginoon. Homong you here right now, gusto mong matanggap yung masaganang habag na yon. Gusto mong maranasan yung masaganang habag na yon para makapagsimula ka at makapagpatuloy ka. If you're this person right now, maybe this is your first time na dumalo sa gawaing ito. Hindi nagkataon na in-invite ka o napadaan ka sa lugar na ito. Or maybe some of you, right now, gusto mong makabangon, gusto mong makaahon, pero hirap ka sa sarili mo. Hirap ka sa ibang tao. Kapatid, tama, mahirapan ka. Para gusto ng Panginoon sa Kanya ka magsimula. Mahirapan ka sa iba. Mahirapan ka sa sarili mo. Pero kapatid, posible kapag kay Lord ka nagsimula. Bakit? Masagana ang habag ng ating Panginoon. Sino gustong maranasan yung habag ng yun? Ng ating Panginoon. Nang sa gayon, malakaran mo ang Kanyang kalooban. If you're this person right now, malinaw sa iyo ito, kapatid, bibilang ako ng 3, tataas mo yung kamay mo, mananalangin tayo. Habang nakataas ng kamay na yan, that make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Pray this prayer with me right now. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Patid, kung ipinanalangin mo ito sa sarili mo na nagmumula sa puso mo, sabi ni Jesus, hindi niya itatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya. Bakit? Itakwil ka man ng iba, maybe talaga namumuhi sa'yo, or maybe talagang hirap lang talaga makapagsimula sa'yo. Maging sa sarili mo, parang sukang-suka ka sa sarili mo. Bakit? Limited kasi ang mercy mo. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Makapagsimula ka dahil matindi ang habag ni Lord. Ang sagana. Father, in the name of Jesus, I pray, God, that may these people
all of us will experience your mercy, God, for us to experience your perfect will. Lord, salamat dahil may Diyos kaming tatakbuhan. Sa panahon na kung saan ayaw na mismo namin tumakbo sa sarili namin. Pagod na kami, pagod na itong sariling ito, pagod na rin minsan yung ibang tao. But salamat, Lord, di ka napapagod sa amin. Pwede kami magsimula. I pray, Lord, that you envelop these people, this place with your mercy, Lord. Lahat na napuno ng guilt in the name of Jesus. I pray, God, for peace. I pray for forgiveness. I pray, God, that you cleanse everyone in the name of Jesus. Magsisimula kami sa mercy mo, Lord. Yung mga deserving namin na punishment, Lord. Pero, Lord, kahahabagan mo kami, Lord. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, I will give you 30 seconds. Ilang segundo, kapatid, ikaw lang sa kasi, Lord. Hingi ka ng tawad kay Lord. Gusto mo magsimula sa Panginoon. Just pour out yourself to God. Ikaw lang sa kasi, Lord, ngayong oras na ito. Kinausap ka na ni Lord, kausapin mo naman siya. Makikinig sa sayo ngayong oras na ito. Offer your life to God. Offer your life to God right now. Offer your life. In view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. Pwede? Sa sarili mo, hindi. Pero masagana nga yung habag ni Lord. Kaya pwede. Let the Spirit of God move in this place right now. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga sugatang puso, ang mga na-damage na buhay. Sa mga gustong magsimula kay Lord, gusto makabangon, gusto makaranas ng tunay na tagumpay. Dami ng tao nagsabi sa'yo, failure ka, wala kang kwenta. Wala kang silbi. Kahit bata ka pa, dahil tanda-tanda mo na, wala ka ng silbi. Burahin mo na yan, kapatid, ang bokabularyo mo. In view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ask God right now to change you, forgive you, to cleanse you, to empower you today. Huwag mo na munang isipin yung iba, kapatid. Magsimula ka lang kay Lord. Sa Kanya ka lang magsimula ngayon. Niwala ka, gagamitin ka ni Lord. Oh Lord. Let the Spirit of God move in this place right now. The Spirit of the Lord is touching you. God is mending you right now. May kinakausap dito ang Panginoon ngayong oras na ito. Pinapadiscern niya ang kanyang kalooban sa iyo ngayong araw dito. Hayaan mo, kapatid, naihil ka ni Lord. Hayaan mo, kapatid, nalukuban ka niya ng kanyang kalooban, ng kanyang presensya ngayong araw na ito. Let Him touch you. Let Him transform you. Just surrender everything to Him. Surrender mo yung kainaan na yan, yung kakapusan na yan, toxicity, negativity na hindi sangayon sa Kanya, kapatid. Just surrender everything to God. Offer everything to God. Oh Lord. Oh Jesus. He's listening right now. He's changing lives. He's transforming mind right now. Oh God, let it be a living sacrifice. Lahat ng pinagamit ng katawan sa mundo, naggamit sa kasamaan ngayong araw na ito, kapatid. Offer your body to the Lord. Dedicate mo yung body na yan, yung isip na yan kay Lord. The Lord is touching that right now. Pinapaging banal ng ating Panginoon, pinapatawad ng Panginoon, inaayos ni Lord.
Jesus, let your will be done. Yes, oh God. All that I am, Come on, for the last time, tell it to Jesus. I surrender. Here's my life, Lord. Come on, tell it to the Lord. Let it be a living sacrifice. May pinapagaling, may pinapalakas si Lord ngayong araw na ito. Oh Lord. Yes, oh God. Jesus, let your will be done in me. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Salamat po, Panginoon. Dami-dami na nangyari sa aming buhay. Minsan, Lord, may mga tao, ayaw na kami. Kakamali din naman namin siguro. Ang masakit nito, minsan kami mismo ayaw na namin sa sarili namin, Lord. Salamat na lang, Panginoon, dahil may ikaw na kung saan ang sagana ng habag, Panginoon. Sa laksang mga pagkakamali, may hindi mabilang na awa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa iba, sa amin, pwedeng tapos na. Pero sa inyo, pwede kami magsimula ulit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po, Panginoon, sa pagbubuo ng buhay namin. Thank you, God, for healing us right now. Thank you, God, for blessing us right now. Thank you, God, for your promises. Thank you, God, for transforming us today. Salamat, pinagpala mo ang bawat isa. I declare that everyone na napakinggan ang salita mo, Panginoon, ngayong araw na ito will be successful, God. At ngayon pa lang, Lord, nag-succeed na kami dahil sa kalooban mo, Panginoon. Salamat po. Dahil dyan, Panginoon, marapat lamang na sa iyo lamang namin ibigay ang pinakamatinding pasasalamat namin, ang pinakamatinding pagpupuri at pagsamba namin, dahil wala na po itong nararapat na pagbigyan kundi ikaw lamang. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Praise God. Praise the Lord. Amen. Sino po dito ready nang maranasan yung God's will ni Lord? Magsabi nga uli ng malakas na Amen. Parang hindi kayo ready na. Ulitin ko po, sino po dito ready nang maranasan yung God's will ni Lord? Magsabi ng malakas na Amen. Praise God po. At naniniwala po ako na kung meron mang gusto po ang ating Panginoon, ang ating Diyos sa atin, ay maranasan natin yung plano niya. At naniniwala po ako na ngayong umagang ito, actually, hindi lang ngayong umagang ito, kundi sa mga susunod na araw, isa po sa God's will po ng Panginoon sa atin ay pagpalain ka tsaka yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya pagpapalain ka ni Lord. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Kaya nga po ang Biblia, from the book of Genesis hanggang sa dulo, pinakita na ni Lord yung magandang plano niya sa atin. Hanggang dulo na po yun. Kaya naniniwala po ako na isa po sa plano talaga ng Panginoon sa atin ay pagpalain po tayo. Kaya lang, tatandaan po natin na hindi po nang i-spoil na tatay po ang Diyos. Nagbibigay po siya ng mga kaparaanan and even ability para po tayo ay pagpalain. Kaya tama pong nananalangin tayo, but kapag gusto nating maranasan yung pagpapala ni Lord, dapat may ginagawa ka. Dapat may ginagawa tayo. And actually, ang Bible po, nagko-command siya. At para sa mga marunong sumunod ng commandment ng ating Panginoon, sila po yung nakakaranas ng blessing, even po sa ating financial blessing po. So today po, before tayong magbigay, I know, amazing people, excited na po tayo. Basahin ko lang po yung Psalms 24 verse 1. Sabi dito, the earth and everything on it belongs to the Lord. The world and all its people belong to Him.
Sabi dito, the world and all its people belong to Him. Ayan, so bakit ko po siya binasa? Alam nyo po, isa lang naman sa nagiging problema minsan ng tao, bakit hirap po siyang magbalik sa Panginoon? Dahil tingin niya yung meron siya sa Kanya. Minsan hirap na hirap po tayong ibalik yung kay Lord naman talaga kasi feeling mo, sa'yo yun, pinagpaguran mo yun, pinagtrabahuan mo yun. Well, in fact, sabi ng Biblia, lahat po, hindi iilan, hindi kung ano lang, kukonte, kundi lahat daw po ay sa Kanya. At para po sa mga taong malinaw sa Kanya, na yung meron siya ay sa Diyos naman, I believe po hindi tayo mahihirapang magbalik sa Kanya. Magbalik dahil Kanya nga lahat. And today, at the same time, napansin ko po, kung malinaw po sa atin na kay Lord naman pala lahat, naniniwala po ako na bilang sa Kanya naman, marapat po na i-acknowledge siya. Dahil yung mga tao pong nag-a-acknowledge sa Kanya, nagbabalik ng tapat, sila po yung nakakaulit sa Diyos. Ako po personally po, I was full-time as a pastor 2028. Iniwan ko po yung aking trabaho to serve the Lord. At kung alam nyo po yung history ng church na to, di naman talaga mayaman yung simbahan. Pero mayaman po sa pananampalataya bawat lingkod ng Diyos dito. At bilang lingkod po ng Panginoon, wala po akong ibang gustong gawin kundi manilbihan sa Kanya. At isa po sa naranasan ko po nung ako po ay magsilbi kay Lord, magkaroon ng kotse. Kaya lang po, hindi lang po ako nagkaroon ng iisang kotse. Actually po, pangalawa na po yung kotse ko na binigay ngayon ng Panginoon. Pero ang pinakamaganda po, dahil po malinaw sa akin na lahat naman ng meron ako ay kay Lord, malaki, maliit, kokonte, marami, lahat po yung binabalik ko kay Lord. And praise the Lord po, next month po, fully paid ko na po yung sasakyan ko. Yun po yung power kapag tayo po malinaw sa atin, kay Lord yung meron tayo. Amen po ba? Sino po dito malinaw, even yung ability niya ay kay Lord, magsabi ng amen. So kung malinaw po sa atin, hawakan na po natin yung kaloob natin at meron po diyang mga, pwede po kayong magsulat dyan ng mga gusto niyo pong prayer list. And I believe si Lord tumutupad po ng panalangin po. Hawakan po natin yung kaloob natin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Unang-una sa napakayaman mong salita, O God. At Lord, dalangin ko po sa bawat isa nandirito. Nalalabas po kami na hawak-hawak yung pangako ng iyong salita, Panginoon. In fact, Lord, yung promise mo, Lord, walang expiration date yun, Panginoon. Gagawin at gagawin mo po yun in your time, O God. At Lord, dalangin ko po sa bawat isa po na magbabalik po sa Panginoon. Unang-una, alam niyo po yung kanilang pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko po na makita nila yung mahabaging kamay mo na pumupuno, O God, ng mga needs nila, O Lord. And some of us here, O God, may mga prayer requests, O God. I know, God, in your will and in your time, O God, ikaw po ang magbibigay at magbabalik din ito, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa because I believe na God's will niyo po na i-bless po ang bawat isa. Nang sa ganon, maging pagpapala rin kami sa ibang tao. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. We can give now to the Lord. Amen. Praise God. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon sa araw po na ito? Pwede ba magsabi po ng malakas na amen?
Amen. Nabanggit na rin po ni Bishop kanina po itong nalalapit natin na bootcamp. Gusto ko lang po malaman yun na bukod sa February 25 ata na holiday, may kinait na rin po kami bagong holiday. Sa March 7 and 8, holiday po yan para sa'yo. Para makapagpahinga ka at maka-attend ka ng Young Pro Bootcamp. So dalayan po namin, konting-konti na lang, mapupuno na po yung slot. At mag-unahan na lang po tayo. Sa mga gusto pa po, may mga nag-i-inquire po kasi, sa mga gusto pa po na makahabol po, just approach us na lang po para po mailagay na po namin ang name niyo po doon po sa slot na yan. Bigay mo na yan sa sarili mo. 4 na set ito na kung saan magta-transform. Hindi lang ng buhay mo, kundi ng career mo at ng kung ano pang plano ng Panginoon sa'yo. At naniniwala ako na patuloy tayong gagamitin din ng Panginoon. Lalo na sa mga young professionals, patuloy kang gagamitin ni Lord sa marketplace. We're not gonna do this for the sake pang sarili lang. Kasi lahat ng gagawin natin dito mission. Kaya natin to gustong gawin kasi naniniwala ako na kapag na-reach mo yung full potential mo, pag na-reach mo yung will ni God sa buhay mo, makikita din ng ibang tao yan. Magtatanong sila, mako-curious sila, and that's the way na kung saan pwede mo silang ilapit din sa Panginoon. So imaginein mo, ikaw yung lumalapit kay Lord, pero ginagamit ka rin pala ng Panginoon para mas marami pang lumapit sa Kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Naniniwala ka bang gagamitin niya ng Panginoon? Amen. Tingnan mo, di ba? Binabago yan ni Lord kasi gagamitin pa ng Panginoon yan. Amen po. Sa oras po na ito, if you may po, lahat po tayo ay tatayo sa presence ng Panginoon. And as we stand, pwede bang i-declare? Kasi kanina pa natin ito dinideclare na yung will ni God, pag daw nalaman natin at ginawa natin, tayo ay magtatagumpay. So instead of you saying to that person, God bless you, pwede bang i-declare mo sa kanya, you will be successful. Amen. And you say it like you mean it. Amen. Pag sinasabi mo yan, nagre-release ka ng power. Yung declaration na yan ay power. Na yung taong yan magiging successful. Kaya magpapirma ka na dyan mamaya. Kasi sa susunod, baka ang pirma niya, milyon na. Amen ba? Baka hindi ka na niya masyadong masamahan sa sobrang dami, pero sasamahan ka pa rin yan kasi pareho kayo magiging successful. Amen po? Once again, can we close our eyes and can we just thank the Lord for everything that He has done today? Pasalamatan mo ang Panginoon sa Kanyang kalooban sa iyong buhay na magdudulot sa iyo ng katagumpayan. Pasalamatan mo na rin ang Panginoon sa success na ipaparanas niya sa iyong buhay. You may not know it all yet. Hindi mo pa nakikita lahat. Hindi mo pa alam paano mangyayari. Pero naniniwala ka kaya ng Panginoon sa buhay mo. Just begin to thank the Lord today. Pasalamatan mo ang Panginoon sa success na ibibigay niya sa pamilya mo, sa kaperahan mo, sa health mo, sa career na meron ka, sa business na meron ka. Just thank the Lord for everything that He can do sa buhay mo. Dahil naniniwala tayo, powerful ang Panginoon. In Him, nothing is impossible. Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng ginawa mo sa araw na ito. Thank you, God, because every time that we come to you, Lord, hindi kami nagsasayang ng oras. In fact, Lord, yung binibigay naming oras, Panginoon, dito para sumamba sa iyo ay hindi ganun kalaki compare sa ibinibigay mong kapalit nito sa amin. Iilang oras, Panginoon, yung nilalaan namin, Lord, to listen, to worship you. Pero God, yung ginagawa mo sa amin, nagbabago ng buong buhay namin. And with that, Lord, we just want to thank you, Father. Salamat din, Panginoon, sa mga gagawin mo pa sa aming buhay. Thank you for the upcoming successes, Lord, na paparating po sa buhay namin. We can feel it, God. You have empowered us, transformed us today. You have anointed us today, Lord, to receive that success, Lord. And marami pong salamat. Lord, this week, we also want to thank you for all the testimonies that you are going to create. Salamat, Panginoon, dahil bibigyan mo kami ng mga panibagong kwento ng aming pagkatagumpay, Panginoon. And it's all because of you, God. And as we leave this place, Lord,
Dalangin ko, Panginoon, hindi namin iwan ang presensya mo sa lugar na to. Bagkus, Lord, dadalhin po namin saan pa man kami pupunta ngayong araw na ito. May we continue, Lord, to glorify you in everything that we will do, God. May you continue also, God, to be with us, Panginoon. Dalangin ko ang pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa. Ilayo niyo po sa anumang aksidente, disgrasya, even, Lord, sa anumang sakit, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, continue to provide for your people, God. I may not know what are their needs, Panginoon, pero naniniwala ako sa Diyos na meron kami, sa Diyos na meron ako. Ikaw ay mayaman na Diyos. At kaya mo, Panginoong, i-sustain, ibigay lahat ng pangangailangan according to your will, God. Marami pong salamat, Lord. As we leave this place, gamitin mo rin po kami sa ibang tao. Allow us, Lord, to be used by you. Nang sila din, Panginoon, matransform din, Lord, yung buhay nila. And it's all because of you, God. Salamat po, Panginoon. If you may, you can raise your hand. Receive this declaration once again. And once you say, I receive, I want you to believe. This will happen into your life. These declarations will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone and see you po next Sunday.